Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres, and this is Casey After Hours. That was the moment na we were left by the director. There will be some relationships that you will have to let go. And there will be feelings that will have to be offended. I was forced to becoming a comedian kasi. Huwag kang sumasama dyan. Ginagamit ka lang yan. Everyone wants you to succeed, but not more than their success. Yung pumatay nga sa tatay ko sa harapan namin, pinatawad ko. Yung dasal niya puro tungkol sa'yo. Na Her entry into the limelight was anything but quiet. Binitawan ang unang joke. Pagkatapos, naghalakhakan ng madlang people. And the punchlines? They make you laugh, then they make you think. Sometimes they're uncomfortable, often brilliant, but always coming from a place of honesty. Walang duda, she has become the phenomenon who has painted the path she walks on with a full spectrum of who she is. But what's beyond her technicolored layers? The unkabogable Vice Ganda answers. Vice Ganda, finally here in the podcast. Thank you so much for coming. Thank you din. Thank you for trusting. Kasi, we met, the first time we met, dun sa Star Magic Boy. Yeah. I remember, I just really, parang anong tawag dun? Parang I just garnered enough courage to approach you. May kasama pa nga ako, si Kit. Nagpa-introduce ako sa'yo. And then you said yes. I never thought that you would, this would actually happen. But thanks for making it happen. Serious ako noon, kahit lasing ka noon. Hindi ako Totoo po yun, maligalig po si Carmina that time nung ABS-CBN ball. In-enjoy talaga nila yung moment na yun na fan sila ng mga taga-news. Hindi kasi minsan lang naman, I diba? know. We're all serious all the time. And at saka may tayo nun, may permiso tayong lahat mag-enjoy. Kasi sadlak na tayo sa trabaho. True. No, I remember thanking you. Thanks for our salary. I mean it, ha? Because you really work so hard. Hindi mo lang dala ang Showtime, pero dala mo ang buong ABS-CBN. Wow, thank you. Dama mo yung hindi. Yung Showtime lang. Pero yung dala ko naman yung ABS, parang kung dala ko yon, mas nakikita ko yung pagdadala ng mga bosses natin. Kasi every now and then I get to see the bosses, Sir Carlo, Sir Mark, and of course Tita Cory. Yes. Most of the time. So nakikita ko talaga kung paano nila binibit-bit lahat ng pinagdadaanan nitong kumpanyang ito. So kung meron din akong mga extra efforts na ginagawa, parang incomparable yung mga ginagawa nilang lahat eh. And that's what we don't see, or what the rest. Ako syempre alam ko because, word gets around. But what people don't really understand is that you're the force behind the show. And the pandemic sort of parang nagsilbing niche siya. Yeah. Tell us about what happened behind the scenes during the pandemic, because the pandemic did a number on you guys on that show. Nung pandemic talaga, syempre it was a surprise to everyone, 'di ba? No one saw it coming, 'di ba? No one was ever prepared nung panahon na 'yon, 'di ba? So, it was a shock. Akala namin when we were asked to say goodbye, kala namin lang siya yung sandali lang, ilang days lang, isang weeks lang. Kasi same day nung sinabi sa amin, hindi muna tayo ere bukas or for kasi parang magla-lockdown ganyan. So nag-goodbye kami. Tapos may bagong segment pa kami noon na ni-launch. Yung ganun, so goodbye. Tapos wala namang nakakaalam na nalalampas pala siya ng isang buwan, kalahating taon, isang taon, 2 taon, parang... And then we lost, of course, our franchise. Yeah, we lost yun pa, kaya double whammy, di ba? Meron ka ng pandemic, meron ka pang hinarap na pagkawala ng franchise. So, it was a very stressful moment for everyone sa ABS-CBN. Siyempre, lahat naman is stressful, pero iba yung stress ng mga kapamilya nung panahon na yun, di ba? Parang yung
may sakit na yung may danger dahil sa may sakit na nagkalat tapos nasusunog bahay mo. Yeah. Tapos hindi mo alam kung kanino ka hihingi ng tulong kasi parang walang gustong tumulong sa'yo. And you felt like yung dapat magbigay sa'yo ng protection ng panahon na yun yung nagtanggal sa'yo ng ng kasiguruhan. And then you have to show a brave face every single day. Yes. Not just a brave face, but a funny face. Yes. And make people laugh. Yeah. Pero nung panahon na yon, that was also life-changing for you because hindi ka na lang basta naging talent. You took on... Ano ba ang position mo ngayon? You're now the creative director? Do you have a title to it? I am the most intimidated in the family. Hindi, yung parang ako na yung parang yung creative head, yung mga almost everything sa production. No, you could have said no. You know, you could have just remained to be a talent. Yeah, and also at that time, that was the moment na we were left by the director. The director also left and created his own show sa other network. So talagang basang sisiw talaga kami noon. And I needed to step up. You needed to step up. I needed to step up. Kasi nga, that was my question. Parang you could have said no. You could have said, maghihintay na lang ako na kung sino man ang mamumuno sa atin sa susunod, di ba? But you took it upon yourself. Why the need to step up? The trust from the bosses, from the management, parang I can't let go of that trust and I couldn't fail them. But most of all, I couldn't fail myself. I will never allow that family or that program to just vanish or to just lose. I will never allow Showtime to lose. I will fight for it. Just like fighting for my life. Because Showtime is my life now. I'm so obsessed to it. You know, it's my, kaya sabi ko, this is fighting for my life because this is my life. So I will not allow my life to be just wasted. Yung parang naglaho na lang siya. Tapos, what happened? What happened? Oo, diba? What happened, Bella? Diba? Isi-save ko siya. Lahat ng kaya kong gawin, isi-save ko siya. Isi-save ko yung mga kasama ko sa bahay na yun. Ano ba ang nadulot sa'yo ng Showtime? A lot. Hindi ko siya ma-describe, hindi ko siya ma-evaluate, hindi ko siya masusukat. Hindi ko siya ma-define kasi binago niya talaga yung buhay ko 360. Yung estado ng pamumuhay ko, estado ng pamumuhay ng buong pamilya ko, yung pananaw ko bilang isang tao, yung tingin ko sa sarili ko, yung tingin ng lipunan sa akin, binago niya at kaakibat nung pagbabago ng tingin ng lipunan sa akin, yung may naidulot din siyang magandang pagbabago sa pagtingin ng lipunan sa mga tulad ko. Take us back to that first instance when you went on stage as a young stand-up comedian or even when you were performing in university, na ito yung magiging takbo ng buhay mo, na this is what I want. This is I'm after the fame and I'm after the material wealth and all that. Naisip mo ba na ito yun? I was always after material wealth. I have always been after material wealth. Especially coming from the slums, coming from yung mahirap na lugar sa Maynila. Bata pa lang kumalinaw na sa utak ko na kailangan kong yumaman. Kailangan kong magkapera. Kailangan kong baguhin ang estado ng pamumuhay ko. Kailangan kong pagandahin at pabonggahin talaga yung aking kinabukasan. Dahil masaya ako dun sa lugar namin. It was a fun place. Yeah. It was a very colorful place. Pero hindi yun ang gusto ko. Ayoko nung mababait naman yung mga kapitbahay ko pero hindi ko gustong dun ako matapos. 'Di ba? Gusto kong mas lumaki yung mundo ko. Masaya dito pero gusto ko mas malaki yung mundo ko, mas marami akong makita, mas marami akong karanasan, mas marami akong maging kakayahan at hindi mangyayari yun kung wala akong kakayahan sa pananalapi. So bata pa lang ako, alam kong kailangan kong magtrabaho, kailangan kong yumaman. So kailangan ko talaga ng pera. Pero hindi ko naisip na ako ay mapupunta sa show business, magiging komedyante, magiging host, magiging artista. Hindi ko talaga nakita yun. Dahil unang-una, hindi naman ako nagagandahan sa sarili ko. Sa grupo namin ng mga bakla, ako yung pinaka-tsaka. Kaya kabayong-kabayo talaga ako dati.
Kung natsatsakakan kayo sa akin ngayon, mas malala yung dati. Oo. Mas pa, oh. Canal levels. Ganon. So, tapos, I was not the funniest in the group. No way. Mayroong super funny akong mga friends. Really? Pero ako yung pinaka-observant. Ako yung madaling mag-adapt. Ako yung pinaka-observant. Tapos, ako yung... Quick to the draw. Yeah. Alam mo yung may pulso ka, Yeah. nakikita mo. Parang Then you get pag it. may pinaglagyan ka sa akin, parang kaya kong madaling mai-adapt yun at maaral. Tapos madedeliver ko siya. Parang kung di naman ako host, di ba? Ginawa nila akong host. O sige, aralin ko yun. Tapos de-deliver ko yung pagiging host. And when I was subjected to, I was forced to becoming a comedian kasi. When I entered hindi kasi siya comedy club or comedy bar that. Sing-along bars lang ang tawag sa kanya. Correct. So when I entered the sing-along bar scene, I first was a singer. Yes. I was a singer and then I lost my voice. So sa comedy bars kasi doon sa sing-along bars kasi either you're a singer or you're a comedian. Para yun ang ginagawa nila. Kumakanta sila tapos nagpapatawa sila. So Nawala yung either boses mo. or both. So singer lang ako nung panahon na yun. So hindi ako nagpapatawa. So when I lost my voice, I was so scared of losing my job. Sabi ko matatanggal ako dito. So wala na akong magiging trabaho. Ine-enjoy ko na rin siya kasi magandang pera eh. May tip eh. May tip. So umaasa talaga kami sa tip. So ino-observe ko talaga sila nung sabi ko hindi ako makakanta. So matatanggal ako dito. Kailangan kong magpatawa. Kinailangan kong magpatawa to keep the job. So, inaral ko kung ano yung mga ginagawa nila at hindi nila ginagawa. So, nabigla na lang sila, ay, si bakla nagpapatawa na, o si bakla, bumuboka na, si bakla, bumabangka na siya, hanggang sa hindi na nila napigilan ng bunganga ako. Pero, may point doon na, okay, ginagawa mo lang siya dahil ayaw mo matanggal na ng trabaho, pero may point na, teka, I'm good at this. Kailan mo na-realize? I didn't know I was good at it, but I knew I could do it. I knew I could learn. I knew I could learn to do it, and I knew I would be able to deliver. When did you realize that, okay, you were delivering, and then people were liking what they saw? When people were lining up to get into the comedy bar to watch me. Yung dating ang term pa nung may-ari, nag-aahas na yung tao sa labas. Yung pila daw ahas na, nakaganon na siya. Parang yung from punchline, umaabot na ng McDonald's, yung mahaba na. Tapos mga 7 p.m. pa lang mahaba na yung pila. Tapos yung syempre sa signage, sa marke, yung, di ba yung mga pangalan doon, nasa dulo, nasa ilalim lang naman ako dati. Unti-unti na siyang umaangat. Tapos ako na yung primetime performer. Kanina, balikan ko lang yung sinasabi mo kanina. You grew up in the slums. You knew earlier on that you wanted to get out of that, out of that place. Pero, iba yung gusto, iba rin yung I deserve something better. Iba yun eh. Yeah. Kailan mo na laman yun na I deserve something better? I like them, but I deserve something better. Yung I liked something better, syempre nung simula ka lang nun, kasi meron kang comparison ng gusto mo at hindi mo gusto, di ba? Yung I deserved something better, na-realize ko na, nabuo na sa akin yun when I started working hard. Di ba? Lalo na pagpagod ka, dun mo na-realize kung ano yung deserve mo. Kasi may inexert ka na eh. May inilabas ka na, may ginawa ka na. Kung wala kang ginagawa, di ba? Ang hirap mag-impose ng deserve kung wala ka namang ibinigay, wala kang ginawa. But when I started working so hard, and when I started exerting so much effort to be able to deliver what is asked of me, yun na yung, hindi. Napagod ako eh. I deserve to eat better food. Di ba? Pagod na ako eh. Masakit na yung lalamunan ko eh, di ba? I deserve to sleep sa isang kwarto na may aircon na. Di ba? Kasi napagod na ako eh, di ba? So, ang dami ko nang pinapasaya eh. I deserve to be happy myself. How do you think of trust? Do you trust people easily? No. Why? Galing nga ako sa isang community na parang
dog eat dog. Alam mo yung konseptong gano'n. Yung survival of the fittest. Correct. Yung paglalamya-lamya ka, paglulugo-lugo ka, pagbabagal-bagal ka, paghihina-hina ka, kakainin ka nila. And I saw everyone wanting to survive. Tapos bakla pa ako. 'Di ba? So yung tiwala ay mahirap ibigay sa akin. Yung paniniwala sa akin ay mahirap ibigay. I needed to fight for it. I needed to defend it. I needed to show something and prove that I deserved it. Yung ganon. Yung mahirap, hindi din naman ako pinagkatiwalaan agad. Yun, kaya hindi rin ako mabilis magbigay ng tiwala kasi alam ko din naman yung mga tao pinagdududahan ako. Alam ko rin naman maraming tao pinemenos ako niyan. Alam ko rin naman yung taong to kaya china-challenge lang ako nito eh. At itong taong to sinusubok lang din ako nito at inaantay ako nitong bumagsak. Lalo na sa simula, maraming taong pag nagsisimula ka, everyone was like rooting for you, eme. And when you are starting to champion, everyone was like applauding you, eme. Everyone wants you to succeed, but not more than their success. Kaya I don't trust anyone. But when I trust you, I fully, absolutely, and genuinely, sincerely trust you. The inner circle of vice ganda, is it mabibilang ba yan sa kamay? Kung sino lang yung pinagkakatiwalaan mo? Yeah, mabibilang ko sa kanila. Pero hindi ko rin nililimitahan ng ang mundo ko. Yung maliit lang dahil ito lang ang pinagkakatiwalaan ko. Actually, my friends, they always remind me na huwag kang sumasama dyan. Ginagamit ka lang yan. Okay. Huwag mong sinasamahan yung mga grupong yan kasi ganyan, nililibre mo lang naman yan. Huwag mong sinasamahan kasi sikat ka, yung ganyan. Alam ko, sinasabi ko sa kanila. So why do you allow yourself? Because I will learn from them as well. Alam ko namang hindi to pang matagalan eh. Pero na-enjoy ko naman sila eh. Pero pwede ka ma-hurt. Yeah, but hindi ako ma-hurt kasi gising ako. Okay. Na alam kong in time iiwanan ako nito. So wala ako masyadong ine-expect. Ine-enjoy ko talaga lang yung moment. Alam ko namang ginagamit lang ako nito eh. Pero napapasaya niya naman ako eh. Kasi maraming times na I just needed a good laugh also. Talk to us about those times because, the energy that you give to all of us is just so much. Malungkot kami, napapasaya mo kami. Pero paano pag malungkot ka? Ine-embrace ko siya. Malulungkot ako. Ganun. Nagpapakasasa ka sa kalungkutan. Dinadama ko siya. Ayoko siyang dinideny. Ganun ako eh. Kahit galit, irita, lungkot, iyak. Ibibigay ko. Kaya siguro din, dun din nagsumanga yung level of affinity ko sa audience ko kasi they found our relationship is very sincere. Alam nila pag si bakla may dinadala at feeling ko na appreciate nila yung knowing na si bakla may dinadala but he's still trying very hard to make us laugh, to crack a joke. Di ba? Yung ganun. Pero, and I also learned how to compartmentalize. Ang hirap nun, ha? Yeah. Mahirap siya. Paano mo ginawa? Pero feeling ko na master ko din yung compartmentalization. Really? Kung may problema ako sa bahay, pagdating ko talaga sa studio, at saka yung studio para siyang safe space ko siya, at saka para ko siyang playground, makakalimutan ko talaga yung problema ko. So, wag lang magko-commercial break. Doon ka bumubuho. Yung mga, kahit yung audience, yung madlang people sa studio, pag nag-cue gap, bigla akong iiyak. In front of them? And you're not afraid to show your real emotions? Why? Wala. Feeling ko naman parang, never kasi akong nahiyang magpakita talaga ng totoo kong damdamin eh. Parang hindi ko siya ginagamit na kahinaan ko. Yung kahinaan ko, parang, at saka yung, ayoko talagang sinusupress yung feelings ko. As you said, there's now a relationship between you and your audience. Yeah. Hindi lahat ng tao makakasabi ng ganun, ha? Kasi di ba yung ibang mga artista, correct me if I'm wrong because I'm not naman in the industry, pero yung arte, magkaka-movie, tapos. Ikaw kasi everyday eh. Yeah. So meron talagang... Family member talaga nila ako. Kasi nga, they get to see me every day. They get to hear my voice every day. At saka sumama sila sa journey ng buhay ko. Yung unti-unti umaasenso ako para naging bahagi sila. Nakita nila yung pagbabago sa akin. Pagbabago ng itsura ko. Wala rin kasi akong tinago. Kasi kami mismo ito itsura ko dati, di ba? Yung season 1 natin, ito itsura ko dati. Nakita nila yung evolution ko. Tapos feeling nila
part sila nun. Oo. Kasi nga, talaga namang part sila nun. Yung pagbabago sa buhay ko, ibahagi sila dahil kung di naman nila ako sinuportahan, hindi naman ako mababayaran, di ba? Hindi naman ako mabibigyan ng mga projects. Pero meron ding iba na nagsasabi na masyado na siyang maganda. Parang parang kasi merong notion na pag comedian ka, pag nagpapatawa ka, may isang hulma ka lang dapat na you're not allowed to improve yourself. Yes, that was before I broke that norm. There was a study in Ateneo na ang title ng parang Vice Ganda is the Gucci-fied masa. I love it. Parang, bakit daw ako, yun nga, nagbago na itsura ko, nagbago pananamit ko, pero bakit hindi daw ako binibitawan ng masa? Kasi daw parang, nagbago yung suot ko, nagbago yung itsura ko, pero hindi naman daw nagbago yung aking bukadura, yung sensibilities ko. Bit-bit ko pa din ang mga kwento ko mula dun sa lugar na pinanggalingan ko. Hindi siya nagbabago. Kahit yung mga inaarte ko, di ba, kaya nga ako lagi nasasabihin na, parang, she has a Birkin but she cannot buy class. Yung ganun. Pero class is subjective, di ba? Hindi naman kailangan magaling kang kumawak ng kubyertas para masabing class. Kasi hindi kasi ako umaarte. Kaya kong magsalita, depende sa kung anong pinag-uusapan, di ba? Malawak ang kaalaman ko, anong gusto mong pag-usapan natin. Pero babalik ako sa kanal. Nakaangkla pa din ako sa kanal. Nagbabago yung itsura ko, yung buhok ko, yung damit ko, pero hindi daw nagbabago yung pagkatao ko. Tapos nagkaroon ng panibagong layer that you've now become aspirational. Yeah, kasi they aspirational. Still resonate with you for all the things that you said, pero dahil nakaya mo, dahil nagagawa mo, kami din. Yes. Kaya din namin. At pinararamdam ko kasi sa kanila lagi yun na, nangyari sa akin to hindi naman ako ganito ka-espesyal di ba? Maraming katulad ko sa bawat barangay. Kaya mabigyan lang ng pagkakataon, mangyayari din sa kanila, di ba? Kanya-kanyang hampasan lang rin talaga ng buntot. Speaking of that, I mean, you have every reason to hate the world. Yeah. You have yung kakakwento mo lang, di ba? You worked harder than the rest of the people in the room. You had every right, pero hindi. And this is what I always hear about you in ABS when I walk the halls and, we talk about, syempre pinag-uusapan ka namin, mga nakapaligid. Ang parati lang sinasabi, mabait siya. Bakit mo hindi nakuhang magalit sa mundo given all that you went through? Tapos ngayon na nandyan ka, yun ang unang sinasabi ng mga tao, bait siya. Hindi kasi in-instill sa akin ng nanay ko yung hate. Hindi, ayoko ng konsepto ng hate. Kasi, yung nanay ko kasi religyosa. So, kung lumaki akong nasa kapilya, tapos nagdadasal yung nanay ko, nagro-rosaryo, hanggang ngayon pag nagsisimba, nakabelo, yung gano'n. So, ang dami namin pinagdadaan ng hindi maganda, hindi nakakatuwa, nakakabwisit, pero pwede kaming magdamdam, magalit, pwede kang magtampo, pwede kang mainis. Pero yung muhi, yung hate, yung puot, hindi siya open, hindi siya welcome sa mga puso namin. Yung puot, muhi, yung ganun, yung hate ayaw talaga namin. Kaya nga sabi ko, sino pang i-hate ko? Ano pang pwede nilang gawin sa akin para i-hate ko sila? Yung pumatay nga sa tatay ko sa harapan namin, pinatawad ko. Tinanggalan niya ako ng tatay. Tinanggalan niya ng padre at pamilya ang bahay namin. Ikinabagsak ng nanay ko yun. Na-depress ang nanay ko. Nagkanda sila. Nagkahiwa-hiwalay kaming pamilya dahil nawala yung tatay ko. Pero nakuha ko silang patawarin. Why? How? Ayoko nung pakiramdam Ayoko nung pakiramdam ng nag-hate. Kasi ayoko nang masama ang pakiramdam. Diba? Parang nagalit ako sa kanila for a time. Pero kung iisipin ko lagi yung galit ko sa inyo, paano ako magtatrabaho? Paano ko gagawin yung mga plano ko? I have kasi plans. Kasi may kailangan, I get it. Diba? I have plans. I have goals. Diba? Kaya nga, ako yung bit-bit ng nanay ko tuwing labas-masok siya sa City Hall para sa pagpoproseso ng mga kailangan para sa kaso ng tatay ko. Hindi ko nakita yung hustisya. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, ihinto na natin to. Hindi natin makukuha yung hustisya. Hindi natin sila mapapakulong kasi wala tayong pera. At kung habang buhay tayong maghahabol,
mamamatay tayo. Kasi hindi na tayo magtatrabaho, hindi na tayo kakain, hindi na ako makakapasok sa eskwelahan na kasi sinasamahan kita sa City Hall. And how old were you then? 13. 13th birthday ko nakaburo ng tatay ko. Kayo nanay ko din, nag-Amerika, work ka na lang, aral kami, ituloy natin ang mga buhay natin, di ba? Kaya ganun din ako. Kung araw-araw akong magagalit sa'yo, tapos hindi kita papatawarin, at yun na lang ang issue sa buhay ko, yung hate ko sa'yo, my life will be a mess. I will not be able to live my life. So, paano naman ang life? Di nawalan ako ng life. I own my life. I own my life. I will dictate kung anong gusto kong maramdaman. Hindi ko pahayaan yung hate ko i-dictate sa akin kung anong mangyayari sa buhay ko. That's why it's very hard for me to hate people. I get mad at people. I do not favor people. Naiirita ako. Pero hanggang doon lang yan. Pero I never hate. Pero para bitbitin at bigyan ng puwang sa puso. No. Hindi na. Hindi. Pero I am not nice all the time. Most of the time. Fine. Kaya sabi ko, I may not be the nicest, but I know for myself, I am never unkind. I am not nice, but I am fair. Diba? The energy that you are giving me is the same energy that I will give back to you. Diba? That's my attitude. Diba? My attitude depends on the people in front of me. Dahil alam kong may ganun akong kapasidad na magagalit ako, aware ako, kaya meron din akong pamamaraan kung paano ko humimas. Kasi yun ang tinuro sa akin ni Sir Deo na o sa mga staff mo, hindi naman pwedeng hindi ka maninita. Kailangan meron kang level of meron kang authority na i-maintain, 'di ba? Kailangan merong authority, may command. Yes. May mga pagkakataon na in order to be able to achieve a goal, there will be some relationships that you will have to let go. And there will be feelings that will have to be offended. In order to reach a goal, 'di ba? Kaya sabi na yung mga brilliant tao daw, kaya ang lalaki ng goal nila kasi tinanggap nila yung katotohanan na may mga tao silang may mga tao talaga silang masasaktan para sa goal na yon. 'Di ba? Just for as long as maayos yung goal mo at maganda yung goal mo, it will all be worth it. Pero pag nakasakit ka o nakasita ka, kailangan mong bumawi. Kasi hindi naman yun ang intention mo. Ang intention mo ay hindi naman makapanakit eh. Kaya kung may nasaktan, kailangan mong bumawi. I will have to make sure na nakakakuha ko ng paumanhin at nauunawaan nila kung saan nanggagaling yun. Nagbago ba ang filosofiya mo sa pera as you were going after success, after success, after success? Parang hindi ganun pa din kasi ever since naman ang napakasimple lang naman ng pananaw ko sa pananalapi. Parang never live beyond your means. Yung kung meron akong 10 piso, kasi di ba yung sinasabi, kung may 10 piso ka, gumastos ka lang ng ng 30 pesos. Tapos 30 pesos. Ganun din ako, di ba? Kunyari, alam ko naman kung magkano yung kinikita ko. 3 pesos pa naman yung math natin. Alam ko rin yung gagastusin ko. Hindi ako papayag na wala akong masisave sa sweldo ko every day. Kunyari may gagastusin ako sa weekend, nakakompute na sa utak ko yun. Mababawi ko to. Kaya tatawagin ko yung handler ko. Gagastos ako dito hanap mo ako ng racket Kailangan mabalik to. Yung ganon. Tsaka, hindi nawawala yung fear ko to becoming poor again. Sobra akong takot na maghihirap ulit hanggang ngayon. Yung pag sinasabi na, hindi ka naman na maghihirap, hindi natin alam. Pandemic nga dumating, hindi natin alam kung hanggang kailan siya di ba? Tapos yung, paano kung magkaroon ako ng problema sa kalusugan ko? Diba? Tapos hindi naman natin alam ang galawan ng ekonomiya diba? Yung value ng pera ngayon, ganoon pa ba ang value next year? Yung 10 million mo ngayon, hindi naman na 10 billion next year yan diba? At pag challenge ka ng tadhana, hindi mo alam kung gaano karaming perang ilalabas mo dun sa challenge na yun para makalampas ka. So, dun ang takot ko. Kaya I always work hard. I always save. I always make sure kikita ako. It's very, when you make a stand, you make a stand. You make it known. In fact, yung komedya mo,
nilalagyan mo pa rin ng para sa bayan once in a while, di ba? When Ayon decided to go into politics, pero kalaunan withdrew, ano ba talagang, ano yung fear mo nung time na yon? And were you thankful that he didn't push through with it? Yeah, I was thankful that he didn't pursue, pero I did not convince him not to pursue it. I also did not convince him to do it, to file for a candidacy. Kasi ganun yung dynamics namin eh. Yung hindi ko pakikialaman si Ayon at yung hindi ko iaayon yung kagustuhan ni Ayon sa kagustuhan ko. Yung kailangan ang buhay mo ay nakaayon sa kung anong kagustuhan ko, ikaliligaya ko at kung anong pabor sa akin. Ayoko yung si Ayon ay asawa ni Vice, partner ni Vice, hindi yun. Si Ayon ay si Ayon. May sarili siyang life. And si Ayon ay leader ng mga SK sa Tarlac. Na hindi alam ng karamihan yon, na siya ay leader at active talaga siya sa public service. Bata pa lang siya sa Tarlac. Even before you met each other. Yeah, even before I met him. At kinukwento yun ng mga taga-Tarlac na parang siya, youth leader. Tapos noon pa siya kinukumbinsi na tumakbo ng konsehal. Tapos, maraming kumakausap sa kanya, tumakbo ng konsehal. Tapos kahit hindi pa siya tumatakbo, every week uuwi kasi yan ng Tarlac. Tapos mayroon siyang mga ginagawang mga sarili niyang ganap. Na niloloko ko pa nga siya. Kung ganyan ka ng ganyan, alam mo, magkonsehal ka na para at least may posisyon ka. Baka sabihin nila papampam ka dyan. Lagi kang may pagganap dyan. Tapos sarili niyang pera yun na hindi naman alam ng mga tao. So, active siya sa public service, not sa politics. May sarili siyang public service na ginagawa. Hindi malaki ha. At least sa barangay, sa distrito nila. Tapos nung kinonvince siya, kinausap daw siya ng mayor, ganyan. Tapos sinabi niya, patatakbuhin nila ako. Sabi ko, ikaw, anong trip mo? Baka tumakbo ko. Okay. Kinabahan ka. So, kinabahan na ako. Pero hindi ko sasabihin sa kanya, huwag kang tumakbo. Nagkukwento siya. Tapos, nagbibigay ako sa kanya ng mga opinion na hindi ko sinasabing, ang ibig sabihin nito, huwag kang tumakbo. Tapos, biglang sabi niya, ayoko nang tumakbo. Sabi ko, bakit? Kahit yung ngiti ko, pinipigil ko talaga. Sabi ko, bakit? Mga ganun ka na sa loob eh. Sabi niya, tas, gusto kong gawin yung mga dati kong ginagawa. Gusto kong tumulong sa mga kadistrito ko. Pero kung gagawin ko yun, ako na lang bahala. At saka paghahandaan ko na lang. Hindi pa kaya ng loob ko yung ganito. Sabi niya ganun. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, thank you, Lord. Diba? Proud ako sa kanya kasi siya mismo eh. Diba? Siya mismo. Sabi ko, ang galing. Nasa tamang pag-iisip yung asawa ko. Yung puso niya nasa tamang posisyon. Naisip mo ba to ever? Na after all the ugliness that you went through, tinago ka nung ilan, hindi ka pinagmalaki, ginamit ka ng iba, diba? Ngayon, buong-buo mong masasabi, I have a husband and he loves me and I love him. Yeah. Binago, buong-buo. Kahit yung paniniwala ng mga asa-asawa, yung mga marriage dati, pag tinatanong ako about same-sex marriage, ang sinasabi ko kasi, to each his own. Kung gusto nila, edi hayaan mo sila. Buhay naman nila yun, di ba? May mawawala ba sa akin pag sila'y nagpakasal? Kung sakaling ako'y Kristiyano, mababawasan ba ang pagiging Kristiyano ko kung may kapitbahay akong nagpakasal? Di ba? Hindi naman. Buhay naman nila yun, di ba? Pero ako, hindi ko nakikita yung sarili kong magpapakasal, mag-aasawa, magkakaroon ng kasamang lalaki sa bahay na magiging partner ko na siya. Hindi rin kasi ako naniwala na magkakaroon ako ng seryosong relasyon at may lalaking magseseryoso sa akin. Maybe it was a way of protecting yourself then. And I was made to believe that. Kasi parang that it wasn't possible. It was a vicious cycle. Ganun na lang ng ganun. Kaya inakala ko na yun na siya. Kaya yung mga kaibigan ko na, walang magseseryoso sa Pilipinas. Kung magkakajowa ka man, afam. Kasi hindi ka nila kilala. Yung ganun. Kaya nag-Tinder na din ako para may mamita kong mga afam. Paminsan sila pa ha. Oo. Sila pa ang manloloko. Yung ganun. Pero sabi ko, but it happened. It happened. It just happened. Diba? God gave him to me instantly ng unexpected. But people were doubting him in the beginning. Yeah. They were so protective of you. Kahit ako naman, sa simula, magdududa, kahit siya din naman naguluhan din siya. Naguluhan din siya. Parang,
anong nangyari? Yung gano'n. Nagduda din siya sa nararamdaman niya. Totoo ba to? Bakit? Ba't ganyan? Oo. He was very kind to me. He treated me so well. He was very nice to me. He has always he takes care of me. Pero yung one day mahal na mahal ko siya. Paano to? Ano to? Tas ano tayo? Yung ganon. So magulo din, 'di ba? Pero it just happened and we just embraced it and it continued. Did you doubt it in the beginning as well? Na baka ito na naman maluloko I na doubted naman. myself. Niloloko niya You ako. doubted yourself. I doubted myself. Sabi niya nga, niloloko, mas nauna siyang na-inlove sa akin kaysa na-inlove ako sa kanya. Kasi ang dami mo na rin pinagdaanan. Ang dami ko nang pinagdaanan. Tapos kahit sila yung sabi, ano yan, 3 months, bigyan natin 3 months. Yung ganon. May ganon. May taning ka. Tinataningan na nila. Wala na yan, si bakla, ano lang yan, yung naaaliw, nalilibang, doon natutuwa kasi mabait sa kanya. Tapos mawawala na. Hindi, nagdire-diretso. Kaya sabi ko, wala to. Ano to, one of the many. But what people fail to think is that this is a real relationship. Yes. But where do you see Ion in the midst of the many, many dreams that you still have? Kasi marami ka pa rin pangarap sa buhay mo, sa career mo. Ano ang puwang ni Ion doon? I see him just doing his thing while supporting me, while praying for me, and taking care of me and wishing me well. Ganun lang. Hindi niya ako pakikialaman. Pero ipagdadasal niya ako. Parang, there was one time, ewan ko kung pwede ko i-share to, pero mababaw lang naman. Nag-ano kasi kami, nagte-therapy kami. We regularly see a psychiatrist. Kasi di ba dami naming pinagdaanan na pagsubok. Yeah. Together, Kaninong issues. decision yon na mag-seek ng counsel? It was my suggestion, but he was not open to it. And then, siya yung nagsabi, one night, sinabi niya, game, gusto ko na siyang gawin. Ang dami kasi namin pinagdaanan na gumimbal talaga ng mental health naming dalawa. Ang dami namin pagsubok na pinagdaanan. Imagine mo yung nasuspend yung programa namin dahil sa ginawa namin. Na para sa amin, hanggang ngayon, wala kaming nakikitang mali sa ginawa namin. Na parang, tapos, nagmukha kaming kriminal. Tapos, nagkaroon kami ng criminal case because of that. So, naging anong mali sa pagmamahalan natin, di ba? Anong mali? So, ang dami. Tapos, syempre, yung epekto ng pandemya, hindi naman mabilis mawawala. Yung prangkisa, so, nangarag kami. Syempre, bago din siya sa showbiz. Hindi siya sanay na yung kinakalkal ang buhay niya, binaba siya. So, malaking nagbago sa buhay niya. So, nagte-therapy kami. Tapos, kunento sa akin nung therapist. Sabi niya, grabe yung pagmamahal sa'yo ni Ion. Sabi ko, bakit po? I asked him to write a prayer. Yung dasal niya, puro tungkol sa'yo. Na sana daw makayanan mo lahat ng pinagdadaanan mo. Na sana hindi siya maka-apekto sa'yo negatively. Na kasi feeling niya, kaya nangangarag yung showtime at nangangarag yung career ko because of him. Na parang, kung di naman tayo mag-asawa, hindi naman tayo kakain ng cake. Kung di naman tayo kumain ng cake, di naman tayo suspindihin. So he was putting the blame on himself. Yeah, yung guilt, ang lala ng guilt niya. Lahat ng dasal niya puro tungkol sa'yo. Sana huwag kang magkakasakit. Sana huwag kang magbabago sa kanya. Na huwag kang mawawala. Puro tungkol sa'yo. Wala siyang dasal tungkol sa sarili niya. Puro tungkol sa'yo. Kaya sabi, grabe yung pagmamahal sa ini. And even the people closest to us, kitang-kita nila yon. The people who really know us, sinasabi, grabe yung pagmamahal sa ni Ion. I super deserve this love now. I super deserve this person now. I super deserve Ion now. Because I have been giving so much love to people. To men. I have given so much love to men. I have sincerely given myself to a lot of people. Ang sarap ding makatanggap
What is your message to the queer community, given that we're celebrating Pride Month as well? About, yes, accepting themselves for who they are, being authentic, but does it stop there? I just want them to live their truth. I just want them to just live and exist. Sabi nga yung Pride Month, sabi ko, let's celebrate Pride every day. Hindi naman kinakailangan mag-rally tayong lahat o lagi tayong political or ano. By simply living, and existing and making yourself seen and heard, yung maramdaman lang na nandiyan ka na meron kang ganyan, na merong ganyan, malaking bagay siya eh. Malaking bagay siya. Kailangan patuloy tayong makita, kaya magpakita tayo. 'Di ba? Magpakita tayo. Kasi yun naman ang una kong ginawa eh. Kailangan kong makita. Kasi wala akong nakikitang katulad ko dati. Wala naman nag-represent sa akin eh. Yung bidang baklang pa girl. Yung bakla dati na nakikita ko sa telebisyon, kailangan pamin. Tapos hindi sila nagbibida. Tama. Lagi silang nasa gilid. Oo. Parang may token gay. Yeah, Ganyan. oo. So, kailangan may makita. So, kayo din, pag nakita kayo, merong makakakita sa inyo at magsasabing, ay, may katulad pala ako. Let's just live. Let's just exist. Tapos, what about the role in society na kailangan gampanan? Meron bang responsibilidad? ang unahin mo yung responsibilidad mo sa sarili mo. Kahit anong lipunan pa yan, ang unang pangunahing responsibilidad mo sa sarili mo ay siguraduhin mo na maging maayos ang kapakanan mo, na maging maayos ang sitwasyon mo. Lalong-lalo sa ating mga miyembro ng komunidad, di ba? Double whammy kung mahirap na tayo at bakla. 'Di ba? Ang hirap yung bakla ka, ang baba na nga ng tingin sa iyo ng tao, lalo na pag mahirap ka, ang lupit sa iyo ng lipunan. At hindi natin pwedeng hayaan 'yon. Hayaan 'yon. So, kailangan natin ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, kailangan ibigay natin sa sarili natin. Paano tayo magkakaroon ng kapangyarihan? Kailangan maging maganda ang kinatatayuan natin. Kailangan maging malusog tayo, maayos ang kinatatayuan natin, 'di ba? Dapat meron tayong bilang, 'di ba? Yung existence mo bilang mo 'yon, 'di ba? Kaya just exist. And you take care of yourself. Mag-ipon ka para hindi tapusin natin yung mga panahon na lagi tayong kawawa. 'Di ba? Masakit man, pero yun ang katotohanan. Pag meron ka, may karampatang respeto ang ibibigay sa iyo ng lipunan. Kaya kunin natin yun, bawiin natin kasi atin naman talaga yung respeto na yun, pero ibigay muna natin sa ating mga sarili. Vice Ganda, thank you so much for coming to the pod. Thanks for your energy. Thank you. Thank you very much. I really appreciate the talk. Maraming salamat. Salamat. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.